Magandang gabi mga kabarangay, mga kababayan at mga kaibigan. Ah, Nakakalungkot po na sa kabila po ng pagsisikap ng ating Pangulo, meron pa rin po tayong mga kababayan na talagang galit na galit po dito. Katulad po ng napanood natin sa isang vlog na ito pong vlogger na ito ay si Walde Carbonil, at yung isa din po si Hataw Lapid. Well, ito dalawa pong ito galit na galit sa ating Pangulo, at ang sinasabi po nila lalo na po ito si Carbonil ay talaga pong ang ating Pangulo ay mamamatay tao, lahat na po ng kasamaan. At sinasabi niya, sumulat na daw po siya sa ICC, sa International Criminal Court, na kailangan po sa madaling panahon ipaaresto na po si Pangulong Duterte upang mailigtas ang ating bayan sa kasamaan, sapagkat ayon sa kanya talagang napapariwara na ang ating bansa sa kamay ni Pangulong Duterte. Ang banggit pa po niya, kaya lang daw po sinusunod si Pangulong Duterte o kaya ang mga tao ay napapauo ng ating Pangulo para mapalabas na siya ay gusto ng mga tao, sapagkat tinatakot po ni Pangulong Duterte ang mga Pilipino na kanyang papatayin pag hindi po siya sinunod. Ito pong mga sinasabi ni Walde Carbonil at ganun din naman ni Hataw Lapid, ito po ay kasinungalingan. Kung akala po ng mga taong ito ay naglilingkod sila sa ating bansa, hindi po. Sila ang naglalagay sa ating bansa sa kapariwaraan. Ikaw, Waldo Carbonil, napakayabang mo. Kaya ka lang naman pala galit na galit kay Pangulong Duterte, sapagkat ikaw ay kampi kay Pacquiao dahil sa dami nitong pera, sapagkat sabi mo nga sa isang laban ni Pacquiao, bilyon ang kinikita. Kaya ba ikaw ay galit na galit kay Duterte at kung ano-ano ang pinagsasabi mo, sapagkat ikaw ay nababayaran o binabayaran ni Pacquiao? Pero pare, yung ginagawa mo panlilin lang sa sambayan ng Pilipino. Nililin lang mo, nagsisinungaling ka upang maisulong mo lang ang personal mong interes. Hindi totoo na tinitingnan mo dito ang kapakanan ng sambayanan, sapagkat kung totoong ang kapakanan ng sambayanan ang ipinaglalaban mo, sana nakikita mo ang kagandahan na ginagawa ng ating Pangulo para sa bayan. Yang sinasabi mo, lahat ng 30,000 na yan na napatay o pinatay dahil sa digmaan sa droga ay hindi mga kriminal. Bakit hindi kriminal? Pinagtatanggol mo sila dahil gusto mong malulong ang sambayan ng Pilipino sa droga. Bakit kumikita ka ba, Mr. Carbonil, sa droga? Kaya galit na galit ka na itong mga poser na ito, itong mga adik na ito ay napapatay. At kung mayroon kang ebidensya sa mga pulis na ito ay hindi mga kriminal at pinatay lang basta ng mga pulis, ba't hindi ka magdemanda? Kung totoong matapang ka, kung totoong makabayan ka.
kaysa lasunin mo ang sambayan ng Pilipino sa pagsasabi na pinakamasama ang ating Pangulo at gusto mo pang ipaaresto sa ICC. Hindi ka nakakatulong sa bayan, pare ko. Ang sabi mo pa, sa 5 taon na nagsama-sama si Pacquiao kay Pangulong Duterte at pikit mata nito, nakikita ni Pacquiao na pinapapatay ni Duterte ang mga tao niyan, mga pagnanakaw ni Pangulong Duterte sa gobyerno, at nagpipikit mata na lang si Pacquiao dahil kasama sa partido ng PDP Laban. Pumalag lang si Pacquiao dahil hindi na siya iginagalang sa loob ng partido. Kung totoong si Pacquiao ay mabait na ipinagtatanggol mo, at kung totoong hindi siya kurap, kung totoong ayaw niya sa pinagagawa ni Pangulong Duterte, bakit siya magpipikit mata? Ang katotohanan niyan, sinungaling ka, Mr. Carbonell, Warly Carbonell. O Walde. Yang matagal na kitang naririnig doon pa bilang commentator. Pero kanina, accidentally, napanood ko yung vlog mo. At hindi ko kayang mapalampas na hayaan ka. Sasabihin mo talagang ganito ang demokrasya sa Pilipinas. We are entitled to our opinion. Totoo po. But democracy in terms of press freedom should be used with responsibility, to the effect that it builds the nation. It will not destroy, because destroying it is no longer democracy as what you're doing. Sabihin mo, opinion mo yan. Hindi yan basta opinion, sapagkat that is a malicious imputation to advance your own interest. Yan ang katotohanan. Ano ang ipinaglalaban nyo? Sino ang magaling sa inyo na presidente? Si Pinoy. Katulad ng sinasabi ng opposition, wala namang problema. Pero the way you delivered ng vlog mo, makikita mo talaga kung paano mo pinasasama ang ating Pangulo. At sabi mo nga, sumulat ka pa sa ICC. O titingnan natin ngayon kung mapapaaresto nga ba ng ICC ang ating Pangulo. So, yan po ang sinasabi natin, na ganito kasama ang demokrasya sa Pilipinas, sapagkat akala ng mga taong ito, lalo na pag nasa media sila, katulad ng ipinagmamalaki ng Walde Carbonell na ito na siya ay journalist. Sa bagay, matagal ko na itong naririnig na nagkukomento, pero hindi natin pinapansin ito. Pero we have come across ang kanyang vlog, at talaga naman pong sinasabi niya na napakasama po ang ating Pangulo, na itong Pilipinas ay masahol pa sa marsyalo ni Pangulong Marcos, na dito ay pag ayaw ka ng Pangulo, papatayin ka. That is maligning the country in general. It is no longer a free expression within the democratic context of a responsible or of a responsible journalism.
Kaya ito po ang sinasabi natin dito, na to a certain degree, dapat po yung media natin should be a discipline, na sana na mayroon pong advocacy, na dapat developmental in the sense na ito po ay dapat na yung atin pong sasabihin ay dapat yung mga bagay na nakakatulong. Pag pinigil naman po ito, sasabihin paninikil sa press freedom. Kaya nga po si Presidente Duterte, ayon sa balita, binansagan sa abroad ng press predator. Ito po ay dahilan sa mga nasa media people natin na wala nang ginawa kundi talagang siraan ang ating Pangulo. At itong mga biktima ng illegal drugs war ay sinasabi lang plain killing ito by the police personnel. Basta pinatay na lamang ito. Pero ang totoo po niyan, kung hindi po nangamatay yung mga yan, ay hindi po mababawasan ang illegal drugs. Hindi po mababawasan. Yang mga pushers na yan ay talagang palaban po yan. Malaking pera ang kanila nakukuha dito. Kaya hindi nila basta bibitawan ang kanilang negosyo. Ipaglalaban nila yan, sukdang kamatayan. Kaya po sila lumalaban kapag inaaresto. At sa bagay naman ng mga pulis, ay talaga pong dahil nalalagay ang buhay nila sa panganib, ay talagang binabaril nila. Nagkakaroon po ng patayan. Ngayon ang ating sinasabi sa kanila kay Walde Carbonell, kay Hataw Lapid, kung kayo po ay merong ebidensya na basta binaril na lang ng pulis yan, o di sampahan nyo po ng kaso. Wala naman pong pipigil sa inyo para magsampa ng kaso. Ang sinasabi lamang po natin dito, the President is right in launching war against the illegal drugs, and whoever will die in this war because the fight against the authority, then so be it. Kailangan po talaga maipakita ng pamahalaan ang kanyang political will para isulong ito, sapagkat ito po ang tunay na salot ng bayan. Dapat po malinis ang ating lipunan sa mga ganitong salot at malaki na po malayo na ang narating ng ating pamahalaan. Ganon din po sa local communist terrorism. Hindi po natin may kakailayan na marami pong naglulunsad po ng maraming ambushes ang mga teroristang komunista, mga komunistang terorista, at kailangan po tapusin na po sila. At kung sila po ay lumalaban, hindi po sila sumusuko, kung kinakailangan patayin, dapat na lang po napatayin sila. Ito po ang paninindigan ng ating pamahalaan, at ito po ay sinasang-ayunan ng sambayan ng Pilipino. Katunayan po dyan, paulit-ulit, palaging mataas ang approval rating ng ating Pangulo. Nang ibig sabihin po, the people are satisfied with the way the President manages the country. Yan po ang katotohanan. Nakakalungkot nga lamang na mayroon tayong mga
kritiko, na hindi lang basta kritiko. Pinipilit po nila na talagang mapatalsik ang ating Pangulo. At kung pumupunta pa po sila sa abroad, sa international community para humingi ng tulong. Mga kabarangay, tingnan po natin, pagpalagay po natin na patalsik ang ating Pangulo. Sinong papalit si Robredo? Anong klaseng presidente si Lino Robredo? Kung sa lalaki po, sasabi natin na wala po siyang balls, si has no courage, si has no brain, panay paporma lang, paganda. Walang pagkakaiba po kay Cory Aquino, na ginamit lang ng kanyang mga kapartido para isulong ang kanilang interes, mapariwara ang sambayan ng Pilipino. At ito po ang nais ng mga kritikong ito. Ito ang nais ni Waldy Carbonell. Galit na galit siya sa ating Pangulo sapagkat gusto niyang isulong ang pagkapangulo, pagkapresidente ni Pacquiao. Tingnan po natin, anong magagawa ni Pacquiao? Si Pacquiao po ay walang kakayahan. Paikutin lang po siya ni Coco Pimentel. Yan po ang gusto nila. Magiging sunod-sunuran sa kanila si Pacquiao. Sapagkat hindi kaya ng utak. To be candid, Pacquiao has no mental capacity to manage this country. Masyado lang siya nag-aambisyon dahil sa udyok ng mga taong nakapaligid sa kanya. Why is the presidency can be bought with money? The only qualification of money as a candidate, of Manny Pacquiao as a candidate, is that he has that money. Meron siyang pera. Bakit? Nabibili na ba? Nabibili na ba ang pwesto ng pagkapangulo? Ibinibinta na ba ito ng sampayan ng Pilipino sa isang mayamang kandidato kahit walang kakayahan na maging pangulo dahil walang pinag-aralan? At hindi lang po sa walang pinag-aralan, brain-wise, the quality of Manny Pacquiao's brain, hindi po kaya niyang pamunuan ng bansang Pilipinas. Sinubukan na po natin yan. Naalala po natin noong kumandidato si Erap. Ang argumento ng mga tao noon, matatalino, may mga pinag-aralan. Nagsawa na tayo, lahat ng kandidato, lahat ng naging pangulo may pinag-aralan, abogado. Majority of them lawyers. Pero napariwara ang ating bansa. Subukan naman natin yung walang degree, walang tinapos, yung bugoy-bogoy. Then, we voted Irap. We voted Pinoy. Ano po nangyari sa bansa natin? Sapagkat, strictly speaking, ang pagiging pangulo, tama po, may pinag-aralan, kailangan. Pero, it is not so much in the sense na kapag may pinag-aralan ka, that is already a guarantee that you can be a good leader. No. May pinag-aralan ka for you to understand at magaling ka para how to make a decision given the situation. Yun po ang tunay na quality ng isang pangulo. At ikaw po ay mayroon kang pusong makamasa. Yan po si Pangulong Duterte. We know that everything that he is doing is for the good of the country.
We see the sincerity, we see the effort, and we see the outcome of his decision. Kaya yung pangkaraniwang mamamayan, nakikita po yan sa personalidad ng ating Pangulo. Naroon yung political will, naroon yung capacity to make a decision, a right decision. Hindi lang basta decision. A right decision is made given the situation. He is on top of the command. Hindi siya pinaikot ng kanyang kabinete. He is on top. Nakikinig siya sa mga suggestion ng kabinete. And afterwards, he make the decisions to be implemented by the cabinet. Hindi katulad kay Cory, kay Irap, kay Pinoy, somebody else make the decision. And these people around him are the ones implementing the decisions that they made for him. Pero iba po ang ating Pangulo, si Pangulong Duterte. Kumukonsulta siya, tinatanong niya. Din kung kailangan siya magdesisyon, dedesisyonan niya. But if the respective people assigned to a certain jobs could make their own decisions, so be it. Mayroon siyang delegation din of authority. At ito po ang nakikita natin din kay Inday Sara. Pero si Pacquiao hindi kaya yan. Pero marami, ito si Walde Carbonell, sinusulong si Pacquiao, kaya galit na galit sa Pangulo natin. Gusto nang ipa-aresto na ng ICC para maging presidente na si Robredo at si Pacquiao by 2022. Ang nakikita naman natin dahilan kung bakit ipinaglalaban niya ay pera lang ni Pacquiao. Sapagkat kung hindi pera ni Pacquiao, alam naman natin hindi ito bobo si Walde Carbonell para hindi niya nakikita yung kakayahan ni Pacquiao. Nakikita niya. Pero bakit niya isinusulong? Dahil binabayaran ka, Mr. Walde Carbonell. Ang masama dito, magkaroon lang ng kayo ng pera, wala kayong pakialam sa kapakanan ng ating bansa. Dahil kung may kapakanan, iniisip nyo ang kapakanan ng ating bansa, hindi nyo isusulong, hindi nyo sisiraan, hindi nyo patatalsikin, hindi nyo nanaisin na arestuhin si Pangulong Duterte. Sino ba ang may gusto? Kayo mga opposition, sapagkat kayo ay mga sakim. At yan naman ay pinatutunayan na gustong gusto ng sambayan ng Pilipino, ng majority of the Filipino people ang ating Pangulo. Katunayan, lagi nangunguna sa survey. Nangunguna sa survey yung mag-amang Duterte. Bakit? Sapagkat nakikita ng taong bayan ang katapatan, ang kakayahan, at ang pagmamahal ng mga ito sa ating bayan. Kaya sila ang ninanais ng sambayanan at kayo naman ay nanggagalaiti sapagkat hindi po pwede dito yung inyong ang inyong pagiging corrupt. Kaya kayo galit kay Presidente Duterte kasi hindi kayo makapag-corrupt o hindi kayo binibigyan ng kapangyarihan. So, nakakalungkot po. Tapos sasabihin ninyo kasi ito naman tayo ay demokrasya, malaya kami sa sarili naming opinion. Tama po yan.
Kaya nga lang nakakalungkot po kapag ang ipinaglalaban na natin o yung ating yung kalayaan sa pamamahayag ay ginagamit natin intentionally para linlangin ang sambayan ng Pilipino under the guise of press freedom. Yun po ang nakakalungkot. Sa matagal na panahon, yun po ang naging context natin, naging kultura sa kung ano ang kalayaan sa pamamahayag. Kaya ang naging resulta sa napakahabang panahon, ang ating bayan ay palaging napapariwara. Pero ito na po ang simula ng makabuluhang pagbabago with President Duterte. Sapagkat matatapos na po ang kanyang termino sa 2022, whoever will be endorsed by President Duterte, alam po natin, we are confident sa samahan niya ng sambayan ng Pilipino sapagkat alam ng sambayan ng Pilipino na hindi magi-endorse ang ating Pangulo ng isang kandidato na alam niyang hindi ipagpapatuloy ang kanyang nasimulan. We are very confident. Kaya po, kung hindi man si Inday Sara, susuportahan pa rin po natin ang sino man na kanyang itataas ang kamay bilang kandidato sa pagkapangulo sa darating na 2022. But at this point in time, we still believe that Inday Sara will run. And pag nangyari po yun, magpapasalamat po tayo. By the way po, sa kaugnay pa rin na balita, nabalitaan po natin na ang COMELEC is in the process of disqualifying unqualified party list applying for registration for the 2022 national election. Nais po nating iparating sa COMELEC at sa mga kinaukulan, lalo na po sa NTF-ILCAC, this is the time po na dapat ipadisqualify ang mga CPP, NPA, NDF affiliated party list. Yang mga nakaupo ngayon na tinatawag na Makabayan Black sa mababang kapulungan, tinatawagan po natin na ipadisqualify po itong Gabriela Bayan Muna Act, Kabataan Party List. Ipadisqualify po sapagkat ito naman po marami na namang ebidensya na ito talaga ay mga affiliated po sa CPP, NPA, NDF. Hindi rin lang ito mapaalis ni Velasco as Speaker of the House. So we hope that by 2022 this party list should be disqualified. Nananawagan din po tayo sa sambayanan, yung grupo po nila Ka-Eric, Kasien, Kaamihan, kung pwede po kayo na ang maging petitioner para ipadisqualify po itong mga Makabayan Black. Sa bagay, alam po naman natin, nabanggit na ito minsan, na mayroong mga inihain na petition. Sana po lahat itong Makabayan Black, hindi lamang po party list, sapagkat dapat po na lahat ng may kaugnayan
sa pagpapalakas sa CPP, NPA, NDF ay dapat pong alisin nang sa gayon magwakas na po ang communist terrorism in the Philippines. So, pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong gabi. At bilang suporta po, naanyayahan natin na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Muli, magandang gabi at marami pong salamat.